Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sino bang hindi nangangarap magkaroon ng sariling tahanan? Iyong masisilungan mo sa panahon ng ulan at sa mga panahong pakiramdam mo ay kalaban mo ang lahat. Pero paano nga ba kung ang pangarap mong tahanan ay may nakasilong na kababalaghan? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Si Oliver ay may pinangarap na bahay na gustong bilhin. Bahay iyon ng kalaro niya nung bata pa lamang siya, si Trina. Isang palapag lang ang bahay na iyon, pero malawak. Nasa gitna ng bukirin. Presko ang paligid at nakaharap ang bahay kung saan lumulubog ang araw. Malawak at madamo ang bakuran. Masarap tambayan. Nakilala ni Oliver si Trina nung sila'y 7 taong gulang pa lamang. Nadaanan kasi ni Oliver ang bahay ni Trina isang hapon ng Abril kung kailan bakasyon ng mga bata sa eskwela. Nakita siya ni Trina at inayang makipaglaro sa kanya sa malawak nilang bakuran. Mula noon, naging magkaibigan na sila. Laging nakabistida si Trina. Akala mo birthday niya palagi. Kahit nasa bahay lang ito, nakasuot ito ng sapatos na itim na parang sapatos ng mga manika. Mukha naman kasing manika talaga si Trina. Kaya nga, lihim na nagkagusto si Oliver sa kanya. Iyon nga rin ang dahilan kung bakit lagi itong dumadalaw kada hapon sa bahay ni Trina. Kaya lang, mabilis ding natapos ang pagkakaibigan nila nang nalaman ni Oliver na binenta na ang bahay ni Trina. At sa katapusan ng Mayo ay aalis na sila roon. Nalungkot ang magkaibigan. Lalo na si Oliver. Sa huling hapon na magkasama sila, umupo sila sa madamo at malawak na bakuran. Sabay silang nakaharap sa papalubog na araw habang kumakain ng puto seko na inihanda ng nanay ni Trina. Oliver, ipangako mo, kapag marami ka ng pera, bibilhin at babawiin mo tong bahay namin ha? Para makadalaw ulit ako. Inosenteng sambit ni Trina. Hindi nakasagot si Oliver. Pero alam niyang tutuparin nito ang gustong mangyari ng kanyang kalaro. Dahil gusto niyang dumalaw si Trina. Sa pagdaan ng mga taon, umalis na rin si Oliver sa kanilang lugar at nagimang bansa na para umasenso ang buhay. Hawak pa rin ito ang pangako kay Trina na bibilhin niya ang dating bahay ng kalaro kapag meron na siyang pera. Iyon ang naging inspirasyon ni Oliver. Lagi niyang inaalala ang mga masasayang araw na magkasama sila ni Trina habang naglalaro sa malawak na bakuran ng bahay na iyon. Makalipas pang ilang taon,
Nagkaroon na ng sapat na pera si Oliver para mabili ang bahay. Umuwi na ito ng Pilipinas. At parang ang tinadhana na bumalik na siya ng bansa dahil nabalitaan niyang binebenta na raw ulit ang dating bahay ni Trina. Walang alinlang ang binili niyang bahay. Sa isip niya, makakadalaw na ulit si Trina sa kanya. At nang mahawakan niya na ang susi ng bahay, agad siyang pumasok sa loob. Para siyang bumalik sa kanyang pagkabata. Sa paglilibot nito sa kabuuan ng bahay, iba't ibang mga alaala ang pumasok sa isip niya. Mga alaala ni Trina. Nakabistida ito at nakausuot ng itim na sapatos na parang pangmanika. At habang sinasariwa niya ang nakaraan, nagulat na lang siya nang biglang may batang nakabistida ang tumakbo sa gawing kusina, palabas ng bakuran. Agad na pinuntahan ni Oliver ang kusina para tignan kung saan nagpunta ang batang nakabistida. Bigo siyang makita ang batang iyon pero laking gulat niya nang makitang nakabukas na ang pinto ng kusina. Ang pinto ng kusinang iyon ay ang daan palabas sa malawak na bakuran. Ang bakuran kung saan madalas naglalaro sina Oliver at Trina noon. Kinagabihan nakatulog si Oliver sa sofa. Tahimik ang gabi. Kaya mabilis lang narinig ni Oliver ang malakas na kalabog sa kusina. Dahilan para magising ito bigla. Nakita ni Oliver ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng brown na leather jacket. At ang nakakakilabot sa lahat ay meron itong dalang kutsilyo. Doon na kinabahan si Oliver. Tila hindi siya napansin ng lalaking naka-leather jacket kaya kinuha niya ang pagkakataon na iyon para magtago sa likuran ng sofa. Binabantayan nito ang susunod na gagawin ng lalaking iyon. Hanggang sa makarinig si Oliver ng tili ng isang batang babae. Nagulat na lang si Oliver nang makitang kinakaladkad na ng lalaking naka-leather jacket ang tumitiling batang babae patungo sa pintuan ng kusina. Doon na lumabas sa pagkakatago si Oliver para habulin ng lalaki. Pero nang makarating na si Oliver sa kusina, laking gulat niya nang makitang wala na roon ang lalaking naka-leather jacket at ang batang babae. Pero nakabukas ang pinto ng kusina. Hindi maintindihan ni Oliver ang nangyayari. Isasara na sana niya ang pinto ng kusina nang makita niya sa sahig ang isang pamilyar na itim na sapatos na parang pangmanika. Dinampot ni Oliver ang itim na sapatos at doon niya napagtanto na iyon ang paboritong sapatos ni Trina. Liham ng gabi. Liham
Ang itim na sapatos na nakita ni Oliver sa sahig ay ang eksaktong suot ni Trina sa huling araw na nagkasama silang dalawa. Kahit bata pa lamang si Oliver noon, natatandaan niya pa iyon. Sinubukang hanapin ni Oliver ang kapares ng itim na sapatos na iyon sa buong bahay, pero hindi niya nakita. Bumalik ito sa kusina at naupo sa sahig habang tinititigan ang sapatos na iyon na kalaro niyang si Trina. Bakit andun iyon? Bakit bigla iyong sumulpot? Sino ang lalaking naka-leather jacket na may hawak ng kutsilyo? Sino ang batang babae na kinaladkad ng lalaking iyon? Ang daming tanong sa isipan ni Oliver, dahilan para sumakit ang kanyang ulo. Sinubukan nitong umidlip habang nakahiga sa sahig ng kusina. Nagawa naman niya. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, nagising na rin ito nang maramdamang may sumiksik sa kanyang tabi. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang batang babaeng duguan ng mukha, magulo ang buhok at nakasuot ng bestida. Nagtatago ito sa tagiliran ni Oliver. Hindi nakagalaw si Oliver lalo nang makilala niya ang batang babae na iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Trina iyon. Nakatitig lang si Trina sa kanya. Tulungan mo ko, Oliver. Tulungan mo ko. Hinahabol ako ng masamang lalaki. Bulong na sumbong ng batang si Trina. Bago pa man makasagot si Oliver, bigla na lang bumukas ang pinto ng kusina. At doon bumungad ang lalaking naka-brown leather jacket na may hawak na kutsilyo. Sumigaw ang batang si Trina nang makita ang lalaki, dala ng takot. Mabilis na nakalapit ang lalaki kina Oliver. Hinila nito ang batang si Trina at kinaladkad. Doon na tumayo si Oliver para habulin ang lalaki at bawiin si Trina sa kanya. Pero hindi niya magawang hawakan si Trina. Kaya matagumpay na nakaladkad ang batang babae patungo sa pintuan ng kusina. Pagkarating ni Trina at ng lalaking naka-leather jacket sa pintuan ng kusina ay bigla na lang silang nawala na parang bula. Gulong-gulo si Oliver sa mga nangyayari. Naupo siyang muli sa sahig at pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit nakita niya ang dating kalaro na si Trina? Bakit bata pa rin ito tulad nung huli silang nagkita? Bakit siya duguan? Sino ba talaga ang lalaking naka-leather jacket at bakit niya sinasaktan si Trina? Bakit takot si Trina sa kanya? Ang daming tanong pero wala siyang nakuhang sagot. Hanggang sa magulat na lamang ito nang biglang nagbukas ang pinto ng kusina. At doon niya nakita sa bakuran kung paanong walang awang pinagsasaksak ng lalaking naka-leather jacket ang batang si Trina. Humarap sa kanya
ang lalaking naka-leather jacket at laking gulat ni Oliver nang makitang wala itong mukha. Tumakbo, papasok ang lalaki sa kusina para sugurin si Oliver. Pero mabilis na nagsara ang pinto. Biglang tumahimik ang paligid. Liham ng gabi. Gabi-gabing nauulit ang eksenang iyon sa kusina. Palaging nakikita ni Oliver ang batang si Trina habang kinakaladkad ng lalaking naka-leather jacket. Tulad nung unang beses, walang nagawa si Oliver para saklolohan ang dating kalaro dahil hindi niya magawang hawakan si Trina. Ang ending, palaging nagtatagumpay ang lalaki sa pagkaladkad at pagpaslang kay Trina. At nangyayari ang pagpaslang na iyon sa bakuran sa mismong harap ng pintuan ng kusina. Nakaramdam ng guilt si Oliver dahil hindi niya magawang matulungan ng dating kalaro. Lalo na't laging sumisiksik sa kanya si Trina para magtago. Walang ibang mapagsabihan si Oliver sa mga nangyayari sa bahay niya. Sino bang maniniwala na nakikita niya ang batang si Trina? Di ba dapat kaedad na niya si Trina sa kasalukuyan? Bakit nanatili itong bata? Baka tawagin lang siyang baliw ng mga taong pinagsasabihan niya. Sinubukan naman niyang i-search sa internet si Trina kung ano na nga bang nangyari sa kanya pero wala siyang nakita. Hindi naman kasi niya alam ang buong pangalan ni Trina. Kaya sinukuan na lang niyang alamin kung ano nga bang nangyari sa dati niyang kalaro. Hanggang isang araw habang nakaupo si Oliver sa bakuran at pinagmamasdan ang papalubog na araw, biglang may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na may kahoy na baston. Tumabi ito kay Oliver. Lahat ng mga tanong ni Oliver sa kanyang isipan, biglang nasagot ng matandang lalaki. Magpahid ka ng asin sa mga palad mo bago magdilim para mahawakan mo ang kaluluwa ni Trina at maitakas sa lalaking nananakit sa kanya. Itakat mo na siya. Takas mo na siya palabas ng bahay na to. Nagulat si Oliver sa mga sinabi ng matandang lalaki. Kilala niyo po si Trina? Alam niyo ang nangyari sa kanya? Tanong ni Oliver. Tumangulang ang matandang lalaki at saka sumagot. Sa huling gabi bago malis ang pamilya ni Trina sa bahay na to, pinatay sila ng kalaguyo ng nanay niya. Hindi matanggap na tinapos na nito ang relasyon nilang dalawa. Sa kusina ng bahay na to pinaslang si Trina. Nakalabas pa siya hanggang dito sa bakuran kung saan tayo mismo nakapwesto. Pero dito na rin siya binawian ng buhay. Parang sinuntok sa dibdib si Oliver sa mga nalaman niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Muling pinaalala ng matandang lalaki ang pagpapahid ng asin sa mga palad ni Oliver para mahawakan na nito ang kaluluwa ni Trina para makatakas na ito.
Pagkaalis ng matandang lalaki, agad na nagpahid ng asin si Oliver sa kanyang mga palad. At pagsapit ng gabi, muli na namang nagpakita ang kaluluwa ni Trina. Nakasiksik itong muli kay Oliver. "Tulungan mo ko, Oliver. Hinahabol ako ng masamang lalaki." Nagsumbong muli si Trina. Sa unang pagkakataon, nayakap na ni Oliver si Trina. Tama ang matandang lalaki. Malaki ang naitulong ng asin sa kanyang palad para magawa niya iyon. "Itatakas na kita, Trina. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo." Sagot ni Oliver at inalalayan na niyang makatayo ang batang si Trina. Palabas na sana sila sa pinto ng kusina nang biglang sumulpot mula sa kanilang likuran ang lalaking naka-leather jacket. Hinila nito ang buhok ni Trina para kaladkarin. Pero mabilis ang kamay ni Oliver. Nahila niya pabalik si Trina. Nagulat ang lalaking naka-leather jacket. Nagtataka marahil kung paano iyon nagawa ni Oliver. Hinigpitan ni Oliver ang hawak sa batang si Trina habang tumatakbo sila palabas ng kusina. Humahabol pa rin ang naka-leather jacket na lalaki. Akala nila maaabutan sila nito pero bigla na lang itong nawala nang makarating na sila sa bakuran. Magkahawak kamay pa rin sina Oliver at Trina. Hindi natakot si Trina. Ligtas na siya. Ngumiti ito kay Oliver. Halos mapaiyak si Oliver nang matitigan ng payapa at inosenteng mukha ng kanyang dating kalaro. Iyon mismo ang mukha na nakikita niya nung bata pa lamang sila. Salamat kasi binili mo tong bahay namin. Pero Oliver, sorry kung hindi na ako makakadalaw ha. Nakangiting sabi ni Trina kay Oliver. Pero kapansin-pansin sa kanyang mga mata ang kakaibang kalungkutan. Alam niyang magkakahiwalay silang muli ni Oliver at hindi na magkikita pa. Niyakap ni Trina si Oliver para magpasalamat sa pagligtas nito sa kanya mula sa lalaking naka-leather jacket. Hindi na makapagsalita pa si Oliver dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman nito. Napapikit na lang ito habang yakap si Trina. At maya-maya pa'y biglang humangin ng malakas. Pagmulat niya, wala na ang kalaro niya. Pero pagtingin ni Oliver sa lupa, nakita niya ang hinahanap nitong nawawalang kapares ng itim na sapatos ni Trina. Liham ng gabi. Liham ng gabi.